Hi! Welcome back po sa Finding Hope with Ami. Ngayon po ang saya-saya ko dahil wow! As in wow, ang blessings. Kasi ang guest natin ngayon ay isang dating prinsesa sa ibang lugar pero mas pinili niya maging prinsesa ng kataas-taasang Panginoon Diyos. At hindi lang siya prinsesa ngayon, reyna din siya ng kanyang asawa, ng tahanang ito. Isang babaeng napaka-talented po. Magaling umawit, kumanta, umarte, at napakaganda pa, nakakainis. 5 ba ang anak niya? Pero hanggang ngayon, parang dalaga pa din. Welcome po natin si Miss Ayen Moonhee Laurel. Hey, thank you sa pag-imbita niyo. Sobrang privileged to sit here and talk to you. Naku, ako yung talagang naiiyak na nga ako. Talagang, wow, talaga, pumayag siya. Thank you. Tapos welcoming us dito sa home na binigay ng Panginoon sa iyo. Uy, kumusta naman? Kumusta ang buhay-buhay? Mabuti. Nagpapahinga ngayon after na isang project. Pahinga naman. So, you know, ito na yung oras to spend more time with family, with my kids. Bumabawi ako. Even yung spend ng time sa mga bata, importante sa akin yun. And even with, you know, with my husband, pareho kaming, usapan namin kasi pagka, you know, walang gagawin, we really prioritize and spend more time with the kids. So, nandun kami sa enjoy lang muna, you know. Ang galing, ang ganda ng samahan ng pamilya. Lumaki ka ba ganyan din sa family mo? My dad was a musician. So, yung pamilya namin, close sa isa't isa. Lumaki ako ng musika, yung mundo ko. Bilang isang musical director, yung daddy ko noon. Nadala yon sa mga pamilya namin kasi even si Franco, malapit siya sa family niya. And kami din, you know, we're like that. And I think we're doing that to the children. Especially, you know, I had the 2. Yung last 2 ko, medyo bata pa sila. We try to make them know that family is very important. Amen. Yeah. We're setting an example, you know. Our family is not perfect, but may way lagi si God and giving you the chance to, you know, to make it better para sa mga anak mo. And na-enjoy ko yon kasi buti na lang pare-pareho kaming close sa mga pamilya namin. And hindi mahirap na gawin yun sa mga anak namin. Kahit malalayo yung generation nila, we try our best, you know, with God's grace and guidance to raise them. Bago ka nakarating dyan, balikan natin. Saan, noon, paano yung buhay mo nung wala ka pang pamilya? Ganyan na ba yung paniniwala mo? Ganyan na yung mga prinsipyo mo sa buhay? Alam mo, lumaki ako, naging Christian ako kasi nakilala ko ang Panginoon nung 17 years old ako. Oh, wow. May isa akong kaibigan na dinala ako sa church. So ako naman, parang, sige na nga, parang, you know, sige, curious din ako nung panahon na yon. But medyo, rewind tayo ng konti. Naisip ko lang, nung isang araw, sabi ko, nga pala, nung bata ako, sumasama ako doon sa pamilya ko pagka nagsisimba kami. Pero for some reason, marami na akong curiosity, marami akong tanong, na nung panahon na yon, medyo hindi masagot ng mga magulang ko. At saka natatandaan ko, nung pag kumakanta, medyo formal sila doon. Pero ako yung talaga, gumagalaw ako pagka nag-worship. Tapos sabihin ng daddy ko huwag masyadong galaw ka ng galaw. Mga tao nakatingin sa'yo, parang gano'n. So, alam kong hindi papayag ang mga magulang ko. Pero pumunta ako sa church. And then, wala akong ine-expect na iba, kundi marami akong kaibigan noon na mga nandun na rin sa paniniwalang yon. Na ngayon, you know, I am so happy that I still have God in my life. And naengganyo ako siguro kasi marami akong kaibigan na nandun na. So, you know, to cut the long story short, nag-accept agad ako. So, nung panahon na yon, bilang syempre may respeto din naman ako sa magulang ko, ayaw kong maging big issue. Unti-unti kong sinabi. So, unti-unti kong iniimbita, pati kapatid ko, ini-invite ko na yung sister ko. Sabi ko munang sabihin kasi baka magalit si mommy. Until hindi ko na mapigil. Parang na-notice niya na parang napapadalas, nagpupunta na ako doon sa church. And then, pinabayaan niya lang ako. Hindi naman naging
syempre, medyo masakit sa loob niya, pero hindi niya masyadong pinilit. Siguro sa loob-loob niya, parang mukha naman maganda yung effect sa kanya. Talking about 17, so medyo bata pa isip ko noon. Akala mo, alam mo na lahat. Hindi ako masyadong nag-aral, hindi ko masyadong sineryoso siguro ng panahon na yon bilang maraming distractions. Una-una, nasa teatro ako noon. Nag-high school ako, nagpunta ako sa Conservatory of Music. Nag-aral ako, and then nag-theater pa ako. So yung exposure ng teatro, ibang-iba. Medyo na-distract ako. Okay. Yung na-distract ako ng mga panahon na yon, madaming maling desisyon sa buhay. Napagdaanan ko yon na looking back, ginamit pa rin ng Panginoon. Bawat season ng buhay ko na may mali man akong direksyon, binigyan niya ako ng chance to change it. But then I started early in life kasi after college, nagkaanak ako. Well, hindi ako natapos, pero nagkaanak ako. That's why I had to make a decision na nung time na yun, matanda na yung daddy ko. Hindi na siya masyado active sa industry nung panahon na yun. Tapos single parent ako. Duman din ako sa ganun. Ilang taong ka na niyan? 19, 19, 20 okay. ako naging single parent. Ibang season ng buhay ko yun. Medyo, kaya ako sinabing na-distract ako. Siguro kasi bigla akong naging single parent. And at the same time, kailangan kong gumawa ng desisyon paano ako mag-aaral kung meron akong anak. So, nag-working student ako, and my mom and my dad would help me raise up my daughter. I cannot say that that's a dark season of my life. I cannot say because mas nagkaroon ako ng direksyon nung nagkaroon ako ng anak. Parang ginising ako ng Diyos, huy, may anak ka na, o mayos-ayos ka sa buhay mo. And, I had to really stop studying. Kasi, I have to also help the family and also may anak ako. Anong reaction nila nung nabuntis ka, ng dalaga? Anong sabi nila? Alam mo, una all the questions. Why? Bakit? Hindi, nagulat sila. Nagulat sila na may anak na ako, na di pa ako tapos mag-aral. Siyempre, una nagalit. Pero nung nakita nila yung baby, parang nawala lahat yun. Yeah, nawala lahat yun. Hindi nila ako question na after that. Hindi ko naramdaman sa kanila kahit minsan yung kasi, ganyan. Tinanggap nila. Minahal nila yung anak ko, tinanggap nila. Nakita nila na talagang nag-iba yung direksyon ng buhay. But I cannot say that I was the perfect mom because, I was learning from them kung paano mag-alaga ng anak. Nasaan yung tatay? Nawawala siya. Ghosting na nung panahon na yon? Nag-ghosting siya. You tried to work it out. Oo. Nung umpisa. Pero alam mong hindi nag-work out. Okay. Kasi siguro siya din, hindi rin siya handa. Ano yung bata pa rin siya? Hindi siya bata. Medyo older siya sa akin. Okay. Pero alam mo I guess it's not meant to be. Mm-hmm. But I guess kung tatanungin mo ako kung ano yung naging blessing doon, was my daughter. Okay. Yes naman. Siya talaga yung inspiration ko. At like what I said, ginamit ni God yun eh. Kasi mas naging focused ako. So then I still pursued yung passion ko nung time na yun. Until I met this person na naging first husband ko. And then, ilang taon ba ako noon? My goodness, I was 22 when I met him. So looking back also, bata pa rin ako noon. And then, ang masakit nung panahon na yon, kung tatanungin mo kung ano yung reaksyon ng pamilya ko, nung nagpakasal ako dun sa first ko, dun sila na medyo nagulat. Well, ibang religion niya. Ibang paniniwala niya. Oo. Ibang faith niya. Ibang faith niya. So, nung nalaman nilang, ano bang tawag doon? Nag-convert or sumanib ka sa kanila, masakit sa tatay ko kasi hindi niya akalain ganon. Kasi alam niya na yung paniniwala ko but in-explain ko sa kanila. So alam naman niya, in-assure ko si daddy na hindi ko kakalimutan yung faith ko. Nasa puso mo yun. Nasa puso ko. And then, so it happened, nagpakasal kami, nagkaroon kami ng anak. Yun yung time na naramdaman ko na
tinatago ko yung Bible ko para magbasa. Kasi Ito yung sa ibang bansa na. Sa ibang bansa na ako nito, hindi, alam niya na yun ang paniniwala ko, yung naging asawa ko. Alam niya na yun ang paniniwala ko. Pero, ang sinabi lang niya, ang pakiusap lang niya, wag kang magpapakita nung nagbabasa ka ng gano'n, ng Bible niyo. Oo. O wag kang pupunta sa simbahan, o magpapakita ka na, you know, na nananampalataya ka dun sa dati mong paniniwala, or gano'n. Siyempre, kailangan mong sumunod. Tinatago ko yung Biblia ko pag nagbabasa ako. Sinasama ko siya dun sa maraming book, dun sa bedside ko, na tinanggal ko yung cover na nakalagay Holy Bible. Nilagay ko siya sa parang planner ko nung time na yun kasi mahilig ako magsulat. So, nilalagay ko yun doon para itago. Alam mo yung battle ng, like what I said, nung panahon na yun, bakit ko ginawa yun, iniisip mo. Pero, ginamit pa rin ng Panginoon, mas nagkaroon ako ng, kahit na tinatago ko yung pagbabasa ng Biblia, merong voice, that still voice inside you. Hambait nga niya eh. Alam niyang may mga mali akong desisyon, pero alam niyang nandun siya. Alam niya na naririnig ko, nararamdaman ko na, ang ginagawa mo dyan. Alam ko na nandun lang siya. So, syempre, ikaw gusto mo magkaroon ng buong pamilya, and then nagkaanak kami, mas lalong kumapit, mas lalong kasal kayo, may anak kayo, and may responsibility ka sa pamilya. Kahit na sabihin mong, hindi lang ikaw ang naging asawa, meron kang responsibility dun sa asawa mo. At kailangan mong magpakita ng respeto. Hindi lang ikaw ang naging asawa, meron pang siyang ibang asawa. Yeah. Kasi sa kanila, pwede yung magpakasal ka ng 2, 3, 4. Doon sa kultura nila. Nasa kultura nila yun eh. So, nung panahon na yun, hindi lang ako yun. Pag nakita yung Bible, ano mangyayari? It's going to be question. Siyempre, yung husband ko noon ang questionin. Kumbaga parang questionin lahat yung bakit ka nag-convert, hindi ka naman pala nagpa-practice. Parang, questionin na lahat yun. Medyo question lang, wala namang gagawing sa'yo. Pwedeng kang sigurong alisin dun sa bansa nila. Yun. Isa yun. Kasi syempre, nasa posisyon siya nun eh. Hindi naman siya yung tipong normal na tao doon. So, alam na alam kung sino yung mga asawa niya. So, you have to act like you are like Pwede ba nating sabihin na prinsipe siya, kaya naging prinsesa ka? Oo naman. Pwede naman. Prinsipe asawa mo, kaya prinsesa ka. Mga panahon na yun doon. Yes. Okay. At saka ang dami talagang bawal. Kailangan mong sumunod sa mga ganon. In respect din sa kanya nung panahon na yun. Nagkaanak kami, ilang taon din yun. Siguro mga almost 6 years kaming nagsama. And then, dumating yung panahon, unti-unti na akala mong mag-work out yung relationship nyo. Unti-unting nag-iba. Hindi ko masasabi na nabigla ako because I saw it that it's going to happen. Why? Because, syempre, iba, like before, tatanungin nila kung bakit, alam mo namang hindi lang ikaw yung asawa, bakit issue sa'yo? Actually, hindi issue sa akin yung panahon na yon. Kasi kung mahal mo, hindi mo iisipin. Dumating yung panahon na hindi mo na siya halos nakikita. If you think about it, halos tuloy-tuloy na mga, let's say, 4 years na lagi mo siyang nakikita araw-araw. You had this sense of permanence na akala mo, lagi mo siyang nakikita araw-araw. May relationship siya dun sa naging anak namin. But then, dumating yung time na nawawala siya. Like, dumating yung season na tumira ako sa Amerika. And then, nung nasa Amerika ako, may 3 buwan, makikita ko siya 5 days. And then, magpapakita siya sa akin, and then sasabihin niya, aalis na siya the next day. And I was lost. Sabi ko, how can we raise a family kung hindi ko siya nakikita? Hinahanap siya ng anak niya. Hindi ko alam sasagot ko, kasi hindi ko na alam kung kailan siya babalik. Dumating na sa oras na talagang, this is not marriage because you don't see the person anymore. So, nung umuwi ako sa Pilipinas, dito rin ako nagdesisyon nun. You're talking about like 1999. Nagdesisyon ako na hindi na talaga ako babalik sa kanya. Then nag-divorce na kami. Masakit man yung desisyon na yun, parang hindi na rin kasi nag-workout.
But then there comes God again in my heart. I came back to the Philippines. I remember that. After few months, nag-grant yung divorce ko. And then my hunger, biglang, the freedom was just not because nag-divorce. The freedom was, I can move and spend time with God without question. Yung alam mong, I can tell everybody that it's always been God in my heart. Na hindi ko na kailangan itago. Na I can worship openly, alam mo yun. Kasi every time magkikinig ako ng Christian music, no one can hear it. Naka-headset ako nung nandun ako. But then umuwi ako sa Pilipinas, and then I looked for my Christian friends. Sabi ko, may church ba dito sa Alabang? May church ba sa Makati? Alam mo, naghahanap ako ng church. Kasi yung hunger was just so strong. Sabi ko, I need someone to catch me because during that time, I was like, okay, nag-divorce ka na, and then what? Yung presence ni God in my heart never left me. Talagang pinakita niya sa akin yung hindi kita iniwan ever since. Siguro sinasabi ni God na alam ko, mahal mo ako. Di mo ako pinansin for a while. I felt, kasi kala ko kaya ko. Alam mo, kala mo, ang tapang mo, ang dami mong hinarap na problema. And then, I had this tendency kasi na I plan my life. But then God changed that. Took away a lot from me. You're talking about ripping me off of what was given to me. You know, I was, as you said, I was married to him. But then, akala nung iba, you had everything already. Yes. You had all the money, you had this and that. But then, you know, looking back, hindi ko nga inisip yun eh. Ang dami ko nga sabi ko, ba't nung panahon na yun, hindi ko man lang naisip na, ganun pala yung experience ko. For a lot of people, grabe yung experience ni Ayan. Bilib na bilib sila kasi naging prinsesa siya. Pero, hindi lang yun pala hindi yun ang magpapaligaya sa'yo. At the end of everything that this world can give you, you know, it's only God's presence in your life that can change you. Can give you that sense of freedom na alam mong, you know, na openly you can worship Him. Like, balik tayo dun sa na-realize ko na what I can do na, you know, na may freedom ka na. Stripped off of everything. Just me and my God, and just before His throne, na, Lord, sorry. Ang tagal ko nawala, ramdam na ramdam ko yung, you know, I remember nung during worship time, talagang wala akong ginawa kundi, you know, when you raise up your hand, it's a sign of surrender. Noong umpisa, nahihirapan ako eh. Kasi parang, you know, may ganun, may pride ka pa ng konti, pero ang bilis ko lang nawala yun because God humbled me in so many ways. And then I met Franco. I met him during a production that I produced. And then we became friends. Nagsimula sa friendship, na-develop kami. Ilang taong ka nito? I was 28, 29. Mm-hmm. Yeah. And then, so alam kong meron kaming something special going on. But then nag-usap kami ni God. Sabi ko, Lord, eto pag hindi to naging Kristiyano, hindi Sabi ko, hindi ko to papansinin. Mm-hmm. So, ang ginawa ko, in-invite ko siya sa church. Aba, bilis sumagot. Sure. Tapos sabi niya, you know, I heard na rin about you know, the Lord through a friend. Sabi niya, ganun. So, nagsimula na ang service. Di ba sa simula ng sa huling part ng service, tatanungin kung gusto mong tumanggap, ganyan-ganyan. Wala akong expectations. Maya-maya, nag-raise ng hand sa tabi ko. Pumunta pa dun sa nag-altar call pa. Okay, let's see if it's gonna be working and let's see if it's gonna grow, ganyan. So that's how it started. And then God allowed it to happen. And saw that our marriage is not perfect at dumating din kami sa time na kala namin it's not gonna work out. You know, we're 24 years together already. Marami ring binago ang Panginoon sa akin at sa kanya. Kasi syempre iba pag mag-asawa kayo eh. Lalo na kung pareho kayo ng belief. May mga problemang dumarating sa mga buhay namin. Nilaban namin. You know, nilaban namin dahil we have God.
in our lives. Siya muna, bago yung asawa. Yes. For a while, mahirap yung intindihin, di ba? Number one si Lord, tapos number pangalawa one si lang God, tapos asawa. pangalawa siya. Parang, di ba? Sa normal, na hindi ganun eh. Minsan nga, nauuna pa yung anak sa Panginoon. Sa Panginoon. Sa atin, kailangan natin i-prioritize yung relationship natin sa Panginoon, and then yung asawa mo, then yung mga anak mo, then after that, could be your career. So yung 24 years naman namin ni Franco was a roller coaster because a lot of things happened. Madaming challenges. Even our own faith, minsan natetest yung faith mo. Baliktad na baliktad kami ni Franco. Marami kaming pagkakaiba sa history namin, na kinalakihan ko, kinalakihan ni Franco, iba-iba. Minsan talaga nung umpisa, sobrang ka-clash kami in so many ways. And then dumating yung time na wala kaming parehong choice but kumapit kay God. Only God can really save a marriage. If you decide to include Him in that triangle. He should really be the one who's going to say yes or no to you. Marami kaming beses ni Franco na dumadaan kami sa hindi namin maintindihan yung isa't isa. Lahat naman ng marriage ganon. Dumating sa time na ayoko na talaga, ready na akong umalis, ready na akong mag-drive, at walk out na ako, ganyan ako nung bata. Pero dumating ako sa time na, and then, mag-walk out ka, and then ano mangyayari sa'yo? Wala. Masama pa loob mo, hindi mo pa nakausap ng maayos yung asawa. What if you sit down and really work on your differences, di ba? Looking back right now is, I'm so happy na nasa-survive namin yung mga pagsubok na yon. Dahil may takot kami. We want to really keep it together, not just because we love each other so much, but because we have beautiful children. We love our family so much, we want to keep it together. And then, kailangan din yung pag-grow ko as a wife, and as a believer of Christ, na kailangan sabay kami. Diba? Sabay tayo. And then, He supports me in everything that I do. And then, ang importante din yung, maliban sa pareho kayo ng paniniwala, yung kaibigan mo siya eh. You don't want anything else in your life but to make it last forever because we can see that we're really growing old together. Ngayon talaga, bago kami mag-desisyon, we pray about it, we talk about it, and we lift it up to the Lord. May mga bagay sa buhay namin na hindi namin alam ang gagawin. Marami ding concern si Franco, ako din. God will put you in that situation na wala kang kakapitan kundi siya. Amen. Submissive ka. Submissive ba ako? Submissive ba ako? Oh, Sumagot siya. Congratulations. Siya rin submissive, ha? Hindi, joke lang, joke. Submit to one another naman daw Submit sabi. to one another. Hindi, Pero syempre, I mas guess. yung lalaki. Okay. Oo, kasi, we have special time with our kids. Every night, he's the one praying. Because he's the man of the house. Yun ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo, yung marunong manalangin. Alam mo, totoo. He does it every night when we're home, every night with the kids. That strengthens them eh. So, ako lang yung backup, yes, agree ako sa mga prayers. Kasi pareho din kami ng dreams naman ni Franco when it comes to our kids. And then, God will always remind me to be still. That's the verse I remember always, every time I'm helpless. To be still and know that I am God in Psalm 46:10. Yes. He brings me back there almost every time I don't know what to do. Kasi people would ask kung ano yung hardest struggle mo now that I'm older. I guess the struggle is when nagbabago yung takbo ng buhay mo, you have growing children, I have older kids. I'm saying that I have 2 grown kids who are not with me anymore. They have their own lives to live. And that's another season in my life na mahirap. Kasi syempre, ikaw yung tipong, like, yung napag-usapan natin yung una, di ba? Close tayo sa pamilya natin. I guess, pareho kami ni Franco na close yung mga pamilya namin. And namimiss mo yung mga anak mo, iba na yung buhay nila. I cannot say I'm part of all what they're doing. And may konting pain yon sa magulang, di ba? Yung hindi mo nakikita lagi yung anak mo na may konting gap na masakit pala yun. Oh, no. That's the season I'm in. But siguro makakaintindi nun yung mga magulang na kagaya natin. Yes. Na
I think it's a sense of loss in a way, but God is always the one who's making me strong, and nilagay niya rin ako ulit sa posisyon na wala kang magagawa kundi pagdasal sila. I have to go through it. Whatever it is that I'm going through, lahat tayong, lahat naman tayo, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, isipin ko na lang na alam kong hinahayaan ng Panginoon na pagdaanan ko. Yes. Kasi kailangan kong pagdaanan katulad ng mga bagay na natutunan ko in the past. Looking back, I had to go through it. It made me stronger. I'm not saying I'm a perfect mom. I'm not at all. I've learned something from it. And now, you're going through something. You're still learning. Every day, it's a learning thing. And then God really will show you what to do. But sometimes God is quiet. And when He's quiet, as in literally, I'm like, Lord, anong gagawin ko? And then He tells me, just worship me. Communication line is open. You have to open though your heart. Diba? To His love and grace na mahirap maramdaman kung maingay ang mundo. Yeah? Kailangan, it's your purpose to be alone with Him. With Franco kasi, alam niya yung pinasok niya. May dalawa na akong anak. Siya wala. Wala pa nung time na yun. Ayun sabihin, nung nakilala mo siya, talagang 100% binata. Binata. Oh, wow. Okay. And he has a good heart, kasi he had my panganay as his own. Gave her the name. And, syempre, malaking adjustment kay Franco yun. Mahirap yung bigla siyang may anak. Total change sa buhay ni Franco. And I'm sure nag-adjust siya talaga. Bilang may mga pinagdadaanan din siya sa buhay niya, nakita ko na nahirapan siya mag-adjust. And he tried his best. And alam niya na medyo may mga kailangan siyang panahon na yon na medyo kailangan niya pang baguhin. Alam niya naman niya. At looking back, tagal na nun. So ngayon talagang, wow, what a change. What about his family? Walang naging problema doon? Syempre nung umpisa, nung worried sila kasi I've been married before and to someone like him, parang natakot sila for that, for Franco. Madaming nag-question. Madaming, bakit? Hindi lang ang intriga sa akin, sa kanya. Why is he going to marry me? And may asawa na ako. Madaming pumigil. Okay. Maraming hindi agree. But then, like what I said, nilaban namin. And buti na lang kasama namin si God doon sa ano yung confirmation na na nakita mo na sabi ni Lord, hindi, yan na talaga, yan ang binibigay ko sa'yo. Yan lalaking yan. Meron ba? Sabi niya, wag mo na isole. Wala na, yan na yun. Final answer na yan. Yeah, final, hindi mo pwede isole. Hindi. Kasi nga bilang marami kaming pinagdaanan, marami kaming nalagpasan na problema. I think yun eh. Yun. Kasi God is the one lifting both of us up eh. Hindi lang ako nag-iisa na, kung ako lang di ba? Parang, pag nag-away kayo ng konti, walk out ka na. But, hindi ganun eh. Yeah. Like what I said, naramdaman ko na meron kaming someone on top. Si God yung... Team kayong tatlo. Team kaming triangle. Triangle team kami. Hindi ako pwedeng mag-decision on my own. I guess He strengthened our marriage that way. Maraming tao na ang akala, pag meron ka na nito, meron ka na niyan, lahat yan, yun yung makakapagpasaya sa kanila. Hindi mo na-miss yun. Yung napanood ka nga sa interview mo, turo ka na ng turo ng shopping, tapos may tagabayad. Hindi mo kailangan maghawak ng wallet. Basta turo mo lang kung anong gusto. Lahat yan nasa iyo. And then, hindi mo hinanap yung mga yan. Siyempre, hahanapin mo rin yung, turo ka lang ng turo. How I wish I can do that now. Hindi na ganon, di ba? Hindi. Pero hindi ko na-miss. Hindi ko na-miss yun. Kasi siguro pina-experience na sa akin ni God lahat. I don't have to dress. Natikman mo na before. Natikman ko na lahat. I'm not talking about material things, but, every time they talk about where I come from, yung iniisip nila, hindi lang yun. It's beyond what you see on TV, kung ano ba yung itsura ng lugar na tinirahan ko noon, the protocols that I used to have, hindi lang yun. It's more. But then, hindi ko talaga nami-miss, I guess, because, God gave me that sense of permanence already, na meaning, ito na yung buhay mo ngayon. And then, natutunan ko na na-appreciate ko what I had.
Alam mo na ngayon yung presence ni God sa buhay mo ang importante at ang pamilya mo na nagmamahal sa'yo. Amen. Yeah. Noong mga panahon na yun na nandun ka, sabi mo may nakatago kang Bible, ganyan. Bigyan mo ng sample, ano yung pinagpe-pray mo nun? Ano yung nasa isip mo? Ano yung nilalaman ng puso mo noong mga oras na yun na nandun ka? Alam mo yung, I remember that moment na ako lang mag-isa. I was reading something na hindi ko alam kung ano yung binabasa ko. Basta I was searching for something na I just want to be fed with His Word na hindi ko alam. So I was reading Psalms nung time na yun. And then, ang nararamdaman ko, looking back, is, how come I feel so empty? You have everything. You have shiny things around you. You have everything that you can ask for. But inside my heart, it's so hollow. It's empty. I cannot, nararamdaman ko yung it's almost physical na ang sakit ng puso ko kasi wala si God doon. So I have felt Him already. Nagkaroon na ako ng relationship sa Kanya when I was young. I know how it feels to have a relationship with God. I know how it feels to talk to God na parang father mo, na open ka lang, na you can say anything. Tanggap ka niya? Yes, tanggap ka niya. You can talk to Him about everything. Paano yung quiet time mo? Ano mo naman sa amin, no? Kasi maraming tao, yung iba-iba yung, hindi nila alam kung ano yung eksaktong quiet time. Paano mo ginagawa? What time ka nag-start? Okay, I'm not a morning person. So I do my quiet time when I know that tulog na yung mga bata. That's about 9 o'clock. That's when I read the Word, I really study, and I write it down. May sarili kang lugar o kwarto for your quiet time? Yes, meron akong isang sulok doon. Basta alam na ni Franco nagka-quiet time ako. He lets me be. And then, aside from reading the Word of God and playing the music, I always have this time to pray for other people. May listahan ka? Isa ko yan. In my mind, and then, alam ko when some of my children are going through something, especially the older ones, I pray for them. I pray for whatever issues that they have, and I pray for Franco's dreams. I pray for my friends and my family, my sisters and my brothers, lahat ng malapit sa akin. And then the people that possible na mga taong dalhin sa akin sa buhay ko ni God. Kasi in everything that we do, I want to be an inspiration to people. So, ang ginagawa ko na lang, just show kindness, show compassion to people. It's not just about talking about what you're believing in, but I think setting a good example. And, you glorify God by showing how much He loves you and extending that love to the people around you. Sabi mo kanina, galing ka sa class? Yes. Ano pinag-aaralan mo? I'm enrolled in this Leadership 215 in our church. So it's studying about leadership, about different beliefs. Ito na yung parang sa amin kasi ito na yung first step na kinukuha nila pag gusto mong mag-pastor. Gusto mo talagang mag-serve. Yun ang direction mo. Hindi pa naman yun ang calling sa akin ni God. But this is the first step. So I'm exploring not just the Word of God, but you're talking about leadership in our church and how to really serve the people. Kasi pag sinabi nilang leadership, kala nila it's your position and it's your, you lord it over people. It's not that. It's servanthood, actually. Yes, exactly. So, it's beautiful. What I'm learning is really a blessing to be part of this class. Kasi konti lang kami. Bakit ginagawa mo lahat ito? Di ba yun? Nag-quiet time ka, pinagpipray mo lahat ng tao, tapos ito yung sa anak mo, pinagpipray mo, ito yung pinapakilala mo si Lord. Tapos di ka pa nakontento doon, nag-aaral ka pa. Para noon kasi gusto mong mag-serve, yun nga sabi mo, the word servanthood para kay Lord. Why? Ano ba makukuha mo sa lahat ng to? Bakit? Well, I guess, God, Jesus set an example for all of us. When He was here on earth, that's what He showed us, servanthood. Hindi naman siya yung naging leader na, sundin niyo ako, di ba? Siya yung nagsisilbi sa mga tao. And that's what we're called to do. I guess, believing in Him is not enough. You have to do something for other people. Parang I really look forward to serving more.
in our church in the future, and I have to be equipped. When I talk about my faith, then I can back it up with, this is what Jesus said. This is what the plan is. This is your purpose dito sa mundong ito. Hindi lang yung mag-isa ka. You're not living alone. You're living for others, not just your family. But, God will send you people na ikaw yung kailangan na maging inspirasyon o maging makakasalba sa buhay nila, gagamitin ka eh. So I guess I'm just willing to be used, by God. And this is a perfect step for me. Dahil sa mga napag-aralan mo yan, dami mo nalaman tungkol kay Lord, mga promises niya, wala ka ng fear? I have fear pa din. Yung fear ko is, marami akong what if. Pero at the end of it, what if you just pray about it na lang? Kasi don't have all the answers to my questions. Up to now, I'm still wondering kung, Lord, what's gonna happen in 5 years? Ganito na yung nangyayari sa mundo. But then, He always look at me. Because, meron kang, this is not the end for you. Hanggang nandito ka sa mundong to, meron kang gagawin at gagawin, hindi lang para sa sarili mo, but for other people. And yung fear is, siguro, because I'm a mom, and you just don't fear for yourself, but, for your children. So, kahit yung fear na yon, pinagdadasal ko na lang. May plano siya sa buhay natin. Hindi ito lang yun. Ang dami pang pwedeng mangyari. And if you're gonna look at this world, you're not gonna be inspired, di ba? Pero kung malalaman mo yung promises ni God, pagpunta mo doon sa heaven, mas masaya yun. Hallelujah. Yun yung tipong something to look forward to, whatever it is that we do here on earth is actually far better than how it is going to be there. Anong pwede mong i-advise sa mga tao, lalo na ang daming kababaihan ngayon na mga katulad ko na nung araw, pinipilit yung gagawin lahat para makaahon lang na maski pala hindi ayon sa plano ng Panginoon, kinakapitan na makuwalang yung gusto or ambisyon. What can you advise sa kanila bilang isang taong napagtagumpayan na? Yes. Yung pinakamataas na ranasan pero tinalikuran lahat yun. Di ba? Alam mo, may mga bagay sa buhay natin na I'm sure ganun ka din na pagka ni-recall mo, kailangan mong pagdaanan. Not just because magiging inspirasyon ka. Because nung time na yun, like what you said, wala kang choice. And you are an inspiration to a lot of people. But then, yun sa mga nalilihis because impluensya ng maraming bagay sa paligid, bago mag-desisyon, idasal mo muna. Diba? Kasi meron naman binigyan tayo ni Lord ng free will eh. So, andyan ang social media, maraming matututunan din at maraming hindi din tama. But I guess to channel talaga kung saan ka matututo and for you to pray before you make a decision in life. Pwede ka ba namin hingan ng prayer to pray for everybody? Our audience, lahat? Sure. Kung ano man yung pinagdadaanan nila, Okay. yung mga may kapareho ng maging buhay mo, or Sure. kung ano yung nililid ng Holy Spirit. Sure, sige. Yung may mga challenges sa buhay dyan. Okay. Thank you. Okay. Lord, thank you for this opportunity to spend time with Amy and be in this show that you are blessing every day, Lord. Thank you for friends. Thank you for the life that you are giving, the second chances that is just ready for all of us to grab, Lord. Panginoon, salamat sa presensya mo sa mga buhay namin. Kahit minsan di namin napapansin na nandyan ka. Salamat, Panginoon, that meron kang paraan para kalabitin kami at sabihin na nandyan ka lang, Panginoon. Right now, Father, I ask your Spirit to be with us. And also, Father God, na pinagdadasal namin yung mga taong naghihirap spiritually. Alam nila na meron silang kailangang gawing desisyon pero hindi nila magawa because the world is calling.
But I know your voice is louder, Lord. I know that you will always find your way to their hearts. Right now, Father, I pray for open heart to and mind to our audience, Father. I know that you love them. Gusto mong parating sa kanila, Panginoon, na mahal mo sila. And that hindi mo sila pababayaan, Panginoon. I ask, Lord, for parents, for na malayo sa mga pamilya nila, na malayo sa mga anak nila. Pinapagdasal ko, Panginoon, na they will look up to you. And that they will make you as their Lord and Savior and give them the wisdom and the strength to go on with life. Maraming nahihirapan, Panginoon. I pray, Father, that you will go before them, Lord. I pray for provision. Yes. For all their needs, Lord. I know that you are the one who's going to bless them, and galing sa inyo lahat, Lord, I know that you'll find a way for them. I pray for their hearts to soften, Lord, knowing that you are in control. I pray for people to bless people, Lord Jesus. I pray that they come to realize that hindi tayo nabubuhay mag-isa, but nabubuhay tayo para sa isa't isa. In the name of Jesus, we pray. Amen. I love you. Maraming salamat. Thank you so much. You are a blessing. Ikaw, malaki kang blessing sa amin ngayon. Thank you so much. Hanggang sa susunod po ulit. Sigurado, ako, malaking pagpapala na naman po ang nakita niyo ngayong araw na to. Sobra-sobra, siksik-liklik, umaapaw. Kaya hanggang sa susunod po, abangan niyo kami palagi dito pa rin sa Finding Hope with Ami. More blessings. Shalom.